What's up mga kaloko? Ako nga pala si JP, ang kwarto makinista dito sa barko. Unang port engineer ko pa lang to, kaya samahan niyo ako. Magpaloko-loko lang tayo dito sa barko mga kaloko. So ayan ang kanyang leaking mga kaloko. So u-overhaulin namin yan ngayon. Alas 8 ng umaga nang sinimulan namin to mga kaloko. So ang kasama ko dito ay third engineer, si oiler at electrician at saka si second engineer. Tulong-tulong kami dito bawat baklasan kasi para madali ang trabaho. Andito na pala ang aming mabait na second engineer mga kaloko. Dalawa sila nagtanggal ni electrician dyan sa koneksyon. Tinutulungan niya sa electrician para mapabilis yung trabaho. Makalipas pa ang 2 oras ay natanggal na namin lahat ang dapat tanggalin at ready to bunot na yung motor namin sa bomba. So alas 10 na at kami ay magme-merenda muna. So dito lang kami sa engine control lang may merenda para masaya. Pagkatapos namin magmerenda ay bumaba na kami agad kasi bunutin na namin yung motor sa bomba para matapos na agad. Gumamit lang kami dito ng mga chain block mga kaloko. 3 chain block kasi medyo malaki tong motor namin. Bira-birahin lang natin itong mga kaloko para mataas mga. Sa ganitong mga trabaho mga kaloko, kailangan nating mag-iingat kasi chain block yung hinihila natin at saka mabigat yung motor na yan. So sinusunod lang namin yung mga abiso ni second engineer dito mga kaloko para safe tayo. So nabunot na nga pala namin yung motor mga kaloko. So kailangan lang namin siyang ilipat dito sa kabila para mabunot din natin yung bomba. So pinabunot din ni second engineer tong pinapatungan ng motor mga kabaro bago yung bomba. Alas 12 na mga kaloko at oras na ng pagkain. Lunch time muna. Andito na ang 12.4 na oiler. Pagkatapos namin mananghalian mga kaloko, so bumaba na ako. Pinasok ko na agad. Mahilig talaga sa pasukan ng inyong port loko. So tatanggalin ko lang dyan yung pundasyon ng ating bomba para maangat na mga kaloko. Makalipas ang ilang minuto ay natanggal na namin 12.4 yan. So kailangan nang iangat yung bomba. So ayan na mga kaloko, dahan-dahan nating iangat yung bomba para mapalitan na natin ng mechanical seal kasi ang problema yung mechanical seal yung bumigay kaya nagkaliking yung tubig sa pump side mga kaloko. Ganito kalaki ang impeller niya mga kaloko sa aming GS fire pump. So tinitingnan ni chief engineer kung paano bunutin kasi wala kaming puller na ganito kalaking impeller ang bubunutin. So dahil Pilipino tayo, so gagawa natin ang paraan mga kaloko. Sa ganitong sitwasyon kailangan talaga ng solusyon. So 3 bolt and nut lang ang ginamit namin dito mga kaloko para matanggal natin yung impeller kasi kailangan siya kasi dalawa lang ang aming fire and GS pump dito. Lumipas pa ang ilang mga minuto mga kaloko, natagal lang yung pagtanggal namin dito. So pinatuloy lang namin hanggang matanggal ito. So ayan na yung mechanical seal na nasira mga kaloko, yan yung papalitan natin. So bago tayo magbaklas nito kailangan may spare tayo na mechanical seal na pamalit dyan mga kaloko, yung bago. So ayan na, tinitingnan ni second engineer mga kaloko. Kinuha ko na yung spare na mechanical seal mga kaloko dahil ako ang may hawak sa machinery na ito. So yan ang pamalit natin yung bago. Picture taking daw muna kami mga kaloko bago isalpak yung mechanical seal. Ayun masaya kami pag nagkakaisa mga kaloko. So ganyan lang dapat sa barko para mabilis ang kontrata. Ikakabit na natin tong mechanical seal mga kaloko para matapos na yung overhauling natin today. Nang mapalitan ng mechanical seal mga kaloko, so ibalik na natin yung bomba, isalpak na natin kasi yung mechanical seal lang naman ang naging problema niya para matapos na tayo. Makalipas pa ang ilang minuto mga kaloko ay nasalpak na ulit natin yung bomba. Kung paano natin sila tinanggal nung una at kayo din sa pagbalik mga kaloko. Ibabalik na natin yung pinapatungan ng motor mga kaloko tapos isalpak na rin natin yung motor para tapos na agad tayo mga kaloko. Mas mabilis talaga ang trabaho mga kaloko kung pag nagtulong-tulungan kayo. Smooth yung trabaho kumbaga. Alas 3 na nung masalpak namin yung motor mga kaloko. So ikabit ko na tong coupling nito mga kaloko sa motor at saka pump side mga kaloko kasi ito na yung huling ikabit mga kaloko. At samantalang sila din ang nagkakabit doon sa mga fitting. So sabay-sabay namin itong matapos mga kaloko.
So higda-higdaan na naman natin to mga kaloko para makapasok tayo mga kaloko, kasi gamay man tayo mga kaloko. So higa lang tayo mga kaloko para mapasok natin tong ilalim mga kaloko. So kuot-kuotin natin tong ilalim mga kaloko para makapasok yung bolt at saka washer mga kaloko, para mahigpitan natin ang todo mga kaloko. So pinaspasan ko na to mga kaloko para matapos na mga kaloko. Please follow, like, subscribe mga kaloko. Salamat sa inyong lahat.